Ang mga linya lang magawan pa ng paraan yan guys, pero once na ang eto na ang masira, hindi na mo muna kayang repairin kasi unrepairable ito replaceable lang talaga yung especially yung yung temperature niya. Ayan, pag once na magkaroon ng diferensya, palit ka talaga nito. Yun ang saklap nito guys. Okay, so anong gagawin natin is magbibili muna tayo ng pyesa. Palang araw guys, so another client naman tayo na Suzuki F6A engine, old model. So ang problema is meron kasi nag-comment sa atin na baka pwede naman daw yung kanyang floater gauge. So nag-request siya. So ang problema nito guys is tama-tama, may customer tayo na problema is issue ng kanyang fuel gauge. So samahan nyo ako sa basic pointer sa tutorial kung anong dapat ating gawin. Okay, so tara, let's start, let's do it. Okay, ngayon guys, ang mapapansin natin ngayon dito, yung floating gauge, yung kanyang fuel gauge is hindi na gumagalaw. So kanina, wala susi, ayan, tanggalin mo yung susi. So yung gauge na kanina nandito sa kalahati, so ngayon ito bumaba. So problema nito, i-check pa natin kung ano yung dahilan. Okay, kasi medyo busy ako, emergency landing kasi itong pagka-vlog ko na to, kasi nga may nag-request sa atin yung sira daw yung floater nya, yung sa gauge. So, hindi niya alam paano siya titirahin. Wait lang Okay, so ayan na, tinanggal na natin yung yung dashboard. So makikita nyo dito guys, talagang repairado na siya, wala na siya mga valve. Ayan, so ibig sabihin repair na to o talagang sira na talaga siya. So ang problema nito ganito, wala na mga valve, sila na rin. Ang problema nito, yung kanyang basic pointers pa rin guys. Ito yung kanyang speedometer na nakatuhog naman dito. Ayan, ayan, ito, ayan o. Parang niya, pinaka idle needle nya. So pag umikot yan, automatic iikot ito, doon siya magkakaroon ng RPM, ng kanyang kilometer per hour, saka iikot. Okay, so yun yung mga basic pointers. So ngayon ito yung yung kanyang fuel gauge. So sira na yung yung guys, naka-built in kasi ito. Dito na portion yung kanyang sa FU. Yung FU, yan yung mechanism niya. Buo na yan. So ibig sabihin, may connection dito sa loob. So ang mangyayari niyan, hindi mo siya mare-repair. So ibig sabihin, kailangan mo magpalit ng ganito. Buo na. Pero kung ano lang, mga linya lang, magawan pa ng paraan yan guys. Pero once na eto na ang masira, hindi na muna kayang repairin kasi unrepairable ito replaceable lang talaga yung especially yung yung temperature niya. Ayan, pag once na magkaroon ng diferensya, palit ka talaga nito. Yun ang saklap nito guys. Okay, so anong gagawin natin is magbibili muna tayo ng pyesa. I-try natin para malaman din kung andar ba siya o gagana ba yung o hindi. Okay, para malaman din yung sistema kung ano yung dapat naman palitan. So ito, kailangan itong palitan to. So bilhin mo tayong pyesa. Okay, so ginawa ko dito, hindi ko lang sa inyo, may problema rin yung kanyang wire. Mayroong putol dito guys. Nangyari, kita nyo yung ito na yan, dinugtungan ko na yan kasi nga ang problema nito, nagasgas, parang na putol din, gumano sumayad. So ito yung pupunta naman doon sa kanyang floater. So ibig sabihin nagtap ito sa dito, so ground yun. So nagkaroon ng diferensya, kaya nasira yung kanyang sa kanyang tachometer, masira. Okay, so ganun din dito. Ayan, inayos ko na rin yan to, nilagyan ko ng connection. So dito naman yan sa kanyang mechanism sa loob, sa kanyang steering. Okay, so yun ang mga basic pointers. So check na natin yung yung kanyang linya doon sa likod. Tara. Okay, so na-find out na rin nandito yung kanyang floater sira dahil troubleshoot ko na-diagnose ko na okay naman yung linya dahil dugtong na natin yung kanina yung linya na naputol. So ngayon okay naman. Ang problema is yung floater may sira. So kailangan natin tong i-check, tatanggalin natin to, tapos papalitan natin ng pyesa. Okay, so balik naman tayo sa tachometer guys. So gawin natin, magpapalitan tayo ng pyesa. Okay, so para maayos natin yung harapan, and then dun na tayo sa final floor sa likuran. So tara, dumating na rin pyesa. Ito na yung pyesa bago guys. Ayan, ayan, ito yung luma. Ayan
So chinap-chop na rin ng itong unit na to. So ito naman yung papalit natin. Yan o, kompleto na may mga ilaw na. Tsaka same lang sila ng sorry. Okay, so sorry. So same na sila ng mechanism. Ayan. Kita nyo naman gumagana to kasi nga nakadrop talaga sa sa empty. Okay, so hindi namin na videohan yung pagbaba ng ng kanyang tangke. Pero ang nito, yung floater nito, okay, gumagana pa. So ang problema talaga is yung kanyang tachometer, which is yung ito lang yung problema. Kaya ito lang pinalitan natin. Okay, so ikakabit ko muna tapos balikan natin kung ano yung mangyayari. So tara, let's go. Ang ating timbrador, ang electrician, Brad Ping. Okay, good. So, ikakabit na natin yung system guys. So makita nyo, binaklas namin kasi ano na to ordinary lang naman yung mga mga gamit. Halatang siya, old stock pa, sira na yung unit, almost sira na. Kaya ngayon pinapagana na mayari. So gawa din ang paraan. Ano, okay ka lang Brad? Shout out? Okay lang, shout out sa nanonood. Yun. So basic pointers lang guys ang mahalaga. Yan, kabit natin para okay, so ikakabit na natin guys yung kanyang tachometer. So huwag nyo kakalimutan yung socket. Yan, dalawa lang yan. Kailangan mapitik siya. Mapitik ko din mo Brad, plak na yun. Okay, okay na. Tapos yung isa yun sunback yun, kailangan may pitik. Tapos isesentro na yung kanyang ayun yung kanyang needle. Yan, okay, sila sa kanyang speedo. Okay, kita natin yung mayayari. Yun. So huwag nyo kakalimutan yung speedo guys, yung kanina yung tinuro ko na needle. So huwag nyo kakalimutan, hindi makabit until hindi kagana yung kanyang kilometer per hour. Okay, tapos yung mga socket dito sa pack na yan, set up na kasi yan may konti check natin yung yung kanyang gauge. Tuturo ko sa inyo yung basic pointers kung paano mo malalaman na gumagana yan o hindi yung kanyang sa magitan ng wire. Okay, may turo ko sa inyo guys pag makabit na natin yung lahat ng mechanism dyan na socket. Yung kanyang socket kailangan nakasalpak talaga para sureball may contact. Okay, so nakabit na guys. Okay, so ang gagawin na naman natin is magtatanggal tayo ng floater dun mismo sa fuel tank. Okay, para matest naman natin yung floater kung okay ba siya o hindi na, or kailangan ba siyang palitan. Okay, kasi nakita na natin na kung may problema yung kanyang tachometer, which is nagpalit tayo ng brand new. So doon naman tayo sa floater guys. So tara, let's go. Okay, so yan yung floater niya guys. Ang gagawin natin, hindi na natin bababa yung tangke. So dudukutin na lang natin yan, tawag yan, para makuha natin yung floater na yan. So yan yung floater guys, yan nakikita nyo yan. So one lang yan, one pin lang yan kasi old model kasi ito So yung pin na yan, supply niyan is galing dun sa may dashboard or sa module niya, na sa mga 3 to 6 volts lang ang yan ang kaya nga i-supply. Okay, so yan ang tatanggalin natin, tapos check natin kung okay ba siya o hindi na. Okay, so dahil gabi na ngayon, so bukas na natin na mababaklas guys. So balik tayo bukas pag matanggal ko na yan. Okay, so sige, tara. Okay guys, so hindi ko na binaba yung mismong tangke. So dinukot ko na lang yung kanyang floater. So ito yung kanyang floater. Yan. So one pin lang ito, old school. So ito naman siya, papunta naman, magmumula to doon sa sa kanyang module. May module to na maliit para controller dito. Electronic na nakabuilt naman din sa kanyang sa indicator sa dashboard. So ang mangyayari nito, meron na voltahe ng mga almost mga 3 to 6 volts para yung maglalaro dito sa nito mechanism. So check natin guys para malaman din kung ano yung mangyayari dito, kung okay ba ito o hindi na. Okay, so na-find out ko guys, na check ko na ito. Ang problema sira talaga yung kanyang floater. Kita nyo naman yung kalawang. So ayan
grabing ano na, tagal na, so sabihin junk na talaga ito. So may supply naman yung ano, okay na yung supply dito mula dyan sa tachometer papunta dito. So ang problema is ito mismo yung mechanism. So ang gagawin natin, kailangan natin magpalit ng buong pyesa ng ganito para ma-address natin yung concern. So maganda na yung magiging supply. So ang gagawin natin, i-check natin yung buong mechanism ito kung may supply ba o wala para makita nyo rin kung anong gagawin. Okay? So ang gagawin natin ngayon guys, magpapalit na tayo ng pyesa, bibili tayo ng pyesa, and then magpapalit tayo ng bago para sunod talaga. So tara, let's go. Okay, so ayan na guys, makabili na tayo ng bago Japan, Osaka Japan brand. Ano stress man kung kanya oy? So ayan, same sila ng parts. So sige, kapit na natin to. At least tawag niyan yung ikakapit natin na parts, ano talaga siya, Japan, kasi minsan may mga replacement, tawag yan, hindi akma, hindi accurate, kasi pag once na hindi accurate, nahihirapan talaga yung laro doon sa gauge. Okay, so sige, kapit ko muna para makita na natin kung ano mangyayari. Okay, so ang gagawin ko ngayon, ipapakita ko sa inyo yung tawag niyan, yung voltahe na magmumula rito papunta doon sa kanyang floater, which is positive. Okay, so kita nyo naman, nag-aim na, nasa empty na siya, so hindi gumagana yung susi. Ayan, kahit magana yung susi, tawag yan, naka-down pa rin siya. Mas lalo siya mag-down kasi nga wala na siyang connection doon sa floater, wala na siyang ground, so automatic magda-down talaga ng 0 yan. Okay, so tara, check natin guys, naka-on ang susi, tingnan natin yung voltahe. So ito na yung mechanism. Yan. Okay. So ito yung lalagyan natin ng ng tawag dyan, tester. Wait lang, hirap na isang kamay. Okay, so ayan na guys. So yan yung na yan, yung terminal na yan. Oh, mayroon sa supply na galing sa kanya. Galing mismo doon sa tachometer. Malabo 6 volts. Ayan 6 volts, 6.7 volts galing dun sa tachometer. So yan ang ilalagay natin dito, salpak natin dito. So ilalagay natin dito ngayon sa terminal na to. So tara, ground guys. So kailangan naka-on yung susi. Okay, so meron siyang ground, tapos yung niya naman, masikol yung niya naman guys, ito supply papunta doon sa so ground na siya. So ito, supply nito is nasa mga 5 volts. Yung supply nito nasa mga 5 volts. So nilabas ko muna para makita nyo ng actual. Ayan, so di ba? Ngayon gumagana na kasi naka-full na siya eh. So i-down na naman natin ito, pero yan, i-open natin para mag-down naman siya doon. Okay, sige natin. Sinagad ko, dandahan naman siyang bababa ng bababa. So hindi siya ganoon kadali, okay? Kasi dandahan lang yung yung sistema ng pag-tap sa pagbaba. Okay, so at least kita niyo na paano yung pagtrabaho ng floater. So yun nga lang, marami nga lang tayo papalitan. Papalit ka ng mga electrical, mga parts, especially ito, saka yung buong mechanism. Okay, so ang gagawin natin guys sa sunod na sistema is yung ikakabit ko na yung buong mismong mechanism ng kanyang floater. So para doon na natin ma-actual test talaga kung ano yung kalalabasan ng ating ginawa. Okay, so for finalization na yun guys. So tara, kabit muna natin, then let's go. Okay, so kinabit ko na. So nung tinanggal natin, nakita nyo naman na gumana siya. So ipakita ko sa inyo actual na ito, meron tong positive na magmumula sa dashboard. So pag nilagay natin dyan, magiging negative na lang ito. Bakit? Kasi nga tawag yan yung reading niya doon na diretso sa sa kanyang dashboard. Kaya yun ay papalo doon yung floater gauge niya. So yung positive mawawala na. Bali doon na siya maglalaro doon sa kanyang sa tawag yan, doon sa tachometer. Okay? So sige, try natin guys. Okay, so yan. Kita nyo naka-empty yan. So i-on natin position. Ay, wait lang. Pakita ko sa inyo na wala siyang supply. Okay. Saan na yan? Ayan itatap natin. Tingnan nyo.
green, ibig sabihin pag green, ano yan, ibig sabihin yan, ground. Wait lang, nakakonect sa ground eh. Yan. So green pa rin. Ayan, so mamaya i-on natin, tingnan nyo, ang lalabas dyan is ano na yan, positive na yun. Sinipon ako guys eh, one position. Okay, so iba na yung tunog, positive din tunog nya. Ayan, nakita mo. So 6.5 volts. Ayan. Okay, so ang gagawin natin ngayon kay 6.5 volts yan. So ang gagawin natin guys, salpak natin nandito. Ito pa isang kamay lang. So tingnan nyo to, ground to. Ayan o, diba ground. So isasalpak natin dito yung 6.5 volts. Sensya na. Okay, hindi ko makita. Ayun. Okay, so tingnan nyo mabuti Ayan o, 3 volts na siya, 3.1 volts. So ibig sabihin dyan na siya maglalaro. Okay, so yan ground yan, ito naman positive. Ayan na, so maglalaro na yung yung floater mo. Check natin ang actual guys, yung mechanism ng kanyang fuel gauge. So makikita nyo na sa low level, may konti niyan, dandahan na aangat hanggang sa kung anong level ng fuel meron ka dun sa tank. Okay, so ang gagawin namin, maglagay muna kami ng tawag niyan, maglagay kami ng fuel para makita natin yung actual talaga kung maganda ba yung pagkakayari ng sistema natin. Okay, so ayan na guys, gumagana na yung kanyang floater gauge. Ayan o, kita nyo. So nakaangat na yun doon sagad. Tapos nandahan siya nangaangat hanggang sumagat siya dito sa full. Okay, so pag inon mo yung susi, tagana na yan kasi meron na siyang positive tsaka meron na siyang ground. So yun lang guys, at least nakita nyo yung basic pointers sa pasilip kung paano siya gawin. So ang gagawin ko na lang, ikakabit na lang yung buong mechanism, tapos okay na yan siya. So hanggang dito lang muna guys. So please subscribe to my YouTube channel. Shoutout sa atin lahat, sa lahat ng mga kapwa mekaniko, sa bagong gitang mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng mga sumusuporta sa Carsling TV. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.